Hello mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Kumusta po kayo? Naway kayo po ay matatag ang kalooban upang harapin ang mga paghamon ng buhay sa ating paglalakbay sa mang bahagi ng mundo, sa mang parte ng Pilipinas po kayo naroroon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik ng ating Ka-Eric Celis YouTube channel, and of course ang aming pagpapasalamat din ni Ma'am Lorraine Marie Badoy sa ating Bigwas ng Agila program. Mayroon po itong Facebook page, mayroon din po itong YouTube channel. And ang aking personal Facebook account, Ka-Eric Jeff Celis Facebook account. Hindi po ako makapag-live. Hindi ko pa alam, mukhang na-report po yan, kaya hindi ako makapag-live stream regularly, at sinusubukan ko po na mag-live stream sa YouTube na lang. Ayan. Pero kahit papaano po, dahil nandyan kayo, ay tuloy-tuloy pa rin po ang paglawak ng ating mga subscribers at mga viewers dahil sa inyong pagsuporta. Saludo, maraming salamat. O sa mga nagme-message pala ha, mga kababayan, doon sa mga comment section at sa mga nagbibigay po ng suporta, nababasa ko po, hindi ko lang lahat maubos po, mabigyan po ng reaksyon at like and heart, sapagkat marami pong mga ginagawa din si Ka-Eric na minsan po nauubusan tayo ng panahon. I hope you keep on sending your messages, your greetings, and your support. Salamat po, saludo. Pasensya na po kung hindi ako kaagad makapagbigay ng mga reaksyon doon sa comment section po ninyo. Pero rest assured, nababasa ko po yon, and I give back through prayers and solidarity for you. Mga kababayan, pumalag po si DILG Secretary John Vic Remulla laban kay Antonio Trillanes, no? Binubuli-buli ni Trillanes si DILG Secretary John Vic Remulla, no? Dahil inaambisyon pala ng kolokoy na si Trillanes na maging DILG Secretary. Aba, ambisyoso. At dahil dyan, nagpakitang gila siya, kunwari siya doon na siya ang process server, warrant officer at sheriff ng ICC. Impostor! Wala naman siyang maipakita na katungkulan o posisyon na nagbibigay sa kanya ng otoridad. Si Matibag lang at si Marcos ang nagbibigay sa kanya ng pangingialam na ito dahil ginagamit nila bilang bulldog si Trillanes laban sa mga Duterte. Pero kung mayroon ba siyang hawak na otoridad o kapangyarihan, wala. Wala din siyang hawak na pananagutan. Kaya ang tawag dyan, mercenary. Pag sinabi pong mercenary, bayaran. Binabayaran siya for operations na puro palpak. Palpak noong May 11, palpak noong May 13, at ngayon palpak na naman siya kay DILG Secretary. Palpak siya ng unang lumusob, nakapuslit si Senator Bato de la Rosa, nakapagboto sa plenary, at kaya nagkaroon ng panibagong majority on the Senate members at panibagong liderato sa Senado. Hindi pa nila napadukot at naipatapon si Bato de la Rosa. Ngayon, palpak na naman dahil nung May 13 lumaban po at nanindigan ang mga Senate security officers and those security support na nandyan po nakadeploy sa Senado. Palpak, hindi rin po nila nalusob ang Senado kahit pa sabi ni Senator Amy Marcos may utos si Bongbong Marcos Jr. sa NBI, get Bato de la Rosa at all cost. Kung may mamatay at may lumaban, wala tayong magagawa. O ano, palpak. At palpak din sila dahil wala na po sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Ang mga biruan nga nila, hindi nila kasi nakita ang wig ni Senator Bato de la Rosa or ang gamit na wig daw. Biro lang ito. Ni Senator Marcoleta napunta kay Senator Bato de la Rosa. Ang piloka. Biro lang yon. Pero ang ibig kong sabihin, hindi naman po mali na umalis si Senator Bato de la Rosa sa vicinity ng Senado sapagkat wala siyang valid warrant of arrest against him. Ang ICC warrant of arrest na bitbit ni Trillanes ay parang papel na pinagawa sa rekto, kagaya ng sinasabi ni Matibag na nagpagawa siya ng mga peke na pera daw doon sa rekto. Pero hindi nila hinuhuli ang tagagawa ng illegal at krimen na mga peke na mga dokumento at peke na pera. Mantakin mo yan. NBI director.
kasabwat sa pagpapalaganap ng peke ng mga dokumento at peke na pera mula sa rekto. Di ba sinabi niya yan, mga kababayan, without thinking kung anong implikasyon nun. E di si Trillanes ganito din po. Ang kanyang 3 beses pala siya nabukulan eh. Nabukulan siya noong May 11. Tinalo sila ni Senator Bato de la Rosa sa marathon. Hindi pala marathon. Pag marathon, matagalan eh. Ano lang, sa 100-meter dash. Talo. Kahit 64 years old na si Senator Bato de la Rosa. Nagkabutuhan, nanalo po ang bagong linya ng mga majority senators. May panibagong liderato sa Senado. Mabubuksan muli ang Senate Blue Ribbon Committee at hindi na po magiging salaula at bastos ang impeachment trial dahil abogado na ang upo at matinong abogado. Okay? Matinong senador. Si Alan Peter Cayetano. At majority black na sila ngayon. Okay. Ito naman ang kay John Vic Remulla. Mantake mo 3 bukol. Iskol bukol talaga, no, kasabwat pa nila si Tito Soto at si Ping Lacson daw doon sa maniobra sa pagpapasok sa mga NBI, only to happen na hindi nila nakuha si Senator Bato de la Rosa, nagkabutuhan pa at nalaglag pa sa kanilang mga hari-harian na tungkulin at opisyal ng pagiging opisyal sa Senado, sila Tota Soto at sila Ping Lacson. Hindi talagang aburidong-aburido si Marcos. Pero paldong-paldo naman sila Trillanes at Matibag. Alam nyo na kung bakit. Kahit palpak, may cash advance na po yon. Anong ibig sabihin? Alam nyo na. Kayo na po ang magdugtong niyan kasi matatalino po ang taong bayan. Alam natin yon na yon po ay isang inihanda, premeditated at inilunsad na special ops, lusob Senado, pero palpak at tugalpak. Ngayon, pinagdiskitahan ni John Vic, tawag nito, ni Trillanes, si DILG Secretary John Vic Remulla. Sabi niya, itong si Remulla, walang nahuhuli ito ng mga wanted na tao eh. Kasi panay ang papugi sa press conference. Bagamat medyo may bahid ng katotohanan, pero kabastusan at kainsultuhan po yun laban kay Secretary John Vic Remulla. At dahil dyan, sinagot na siya ngayon ni Secretary John Vic Remulla. Kaya itong si Trillanes, nilalampaso sa 3 eleksyon na hindi na nanalo dahil inuuna ang yabang kaysa matinong pag-iisip. Nakakatuwa, no? Masaya itong banggaan ni John Vic Remulla at ni Trillanes. But this all boils down sa pagiging ambisyoso ni Trillanes na silatin at sulutin itong posisyon sa pagiging DILG Secretary. Ambisyoso, hambog. Pero hindi yan niya makukuha. Siyempre, ipoprotektahan ni John Vic Remulla, magkapatid yan eh. John Vic Remulla at Boying Remulla, na mga barkadang malakas ni Marcos. No? Si Trillanes, hindi naman yan fanboy ni Marcos eh. At hindi yan Aliporis original. No? Yan ay kung saan po may ting may tunog ng pera, doon yun si Trillanes. Ayon yun sa mga obserbasyon ng ating mga mamamayan na mukhang totoo naman. So hindi niya makukuha yan at masasalat o masusulot o masisilat niya na palusutan niya na siya ang magiging DILG Secretary. Baka i-appoint siya ni Marcos bilang ambassador to ICC. Si Marcos lang ang nagkikreate ng posisyon na yan. Ambassador to ICC. Parang presidential spokesman na kahit barker at tagapagtahol, okay na, importante bardagulan at balasubas. Kagaya ni Aling Claire Marites Castro. Seriously speaking po, may punto si DILG Secretary Remulla para po punahin ang pangingialam at diskarte ni Trillanes na baluktot. Una sa lahat, si Trillanes po ay walang tungkulin at walang pananagutan bilang public official ng gobyerno para mag-asta na siya ang magbibit-bit ng warrant of arrest at magpapatupad nito laban sa isang senador ng Republika ng Pilipinas. That alone is seriously foul. Hindi po dapat pinayagan yon. Dapat nga ipinaresto siya ng Senate Sergeant at Arms doon sa Senado noong May 11 ng Lunes. Nung nandun siya,
for misrepresentation and usurpation of authority. Pero hindi nagawa, no? Kasi nagkaroon na ng tensyon, nakaligtaan na ito, pero sa paniniwala ko ay dapat balikan yan, na siya'y papanagutin for a possibility of usurpation of authority, disrespect, and attempt to disrupt the legitimate order of business of the Senate, at yan ay mayroon pong mga kaakibat na paglabag sa ating mga batas na alam naman po natin na pwedeng gawin ng mga senador na magsampa ng kaso laban sa kay Trillanes. So sabi ni John Vic Rimulya, ang problema mo kaya ka nalalampaso at palaging talo sa tatlong magkakasunod na mga eleksyon dahil inuuna mo ang yabang kaysa pag-iisip ng tama. Diba? Black eye. Sapul si Trillanes kay John Vic Rimulya. Pero ano po ang danger ng parang mercenaryo na operatiba kagaya po ni Trillanes? Itong isa pang na operatiba, itong si Ronald Lamas, BFF ni Hontiveros, panay interview kaliwat kanan, alam natin na yan ay staged. Ibig sabihin po, plastado, areglado na. Pareho po sila ng ginagawa. They are political mercenaries. Sila po ay nababayaran at nakukumpasan para gumawa ng kabulastugan, magpahayag ng kalokohan upang makita ng taong bayan at malito sa katotohanan at magkaroon ng public opinion na pabor kay Marcos Jr. at negatibo sa mga Duterte. Yan naman po talaga ang ginagawa ni Trillanes at nitong si Ronald Lamas. Lamas ba? Sino bang nilamas nito? Bakit Ronald Lamas, no? Kung si dating Congressman Jing Paraspa ang mag-describe dito, a face that even a mother could not care to love. Mga kababayan, itong si Trillanes po ay pambansang panggulo ang tawag ngayon sa kanya. Dahil sa kanyang kabastusan at kahambugan, na hindi niya nirespeto ang Senado, diyan siya galing dati, mga kababayan, at ngayon nga hindi na nakakabalik, ay nakita natin ang kadelikado ng kanilang ginawa. Una, ipinagtataksil at pinagkakanulo at pinagtatraidoran nila ang soberenya ng Pilipinas. Bit-bit nila ang bogus na arrest order at ang bogus na entity ang nag-utos daw sa kanya. Sabi niya, siya ay representante dito sa ICC. At hindi naman niya yon itinatanggi. Subalit yan po ay mali sapagkat sinasagasaan po nila, tinatapakan nila ang saligang batas, binabastos nila at tinatapakan ang korte. Lalo na po ang Korte Suprema sa Pilipinas at kanilang inaatake upang lumpuin at paluhurin ang Senado bilang isang malaya at may integridad na institusyon ng demokrasya. Lahat ng yan ay kataksilan at katraidoran. Kaya tama lang po na pinuntuhan siya at binigyan siya ng kaliwat kanang pagpupuna ng sampal ng pagpupuna. No? Sinampal siya, pamapak! Ginanon siya ni John Vic Rimulya sa naging pahayag nito na problema kay Trillanes inuuna ang yabang at kahambugan. Kaya lahat ng kanyang mga ginagawa, palpak, pati ang kanyang special operations na laban kay Senator Bato de la Rosa at sa mga senador at sa Senado bilang institusyon, palpak! Kasabwat pa niyang NBI, siguro ito ang target niya, no, na maging NBI director siya sakaling ma-fall out of grace na ni Marcos si Matibag, siya ng papalit. Kulukoy din, ano? Sabi ni John Vic Rimulya, ang pangingialam na ito ay delikado. Lalo pa kung ang nangingialam sa proseso ng gobyerno ay mga taong walang pananagutan at hindi naman nailagay sa katungkulang may pananagutan o may otoridad. Kagaya ni Trillanes. Mercenary nga po Secretary Rimulya. Mercenary. Yan pong tawag kay Trillanes. Pag mercenaryo po, ang operation mo ay pumapatak sa metro ng pera. Hindi po sa prinsipyo at hindi sa katarungan. Yan, okay? Pangalawa, maganda pong punto na binanggit sa kanya ni DILG Secretary Rimulya. Mag-isip ka muna bago ka magyabang, kaya ka napapalpak. At kaya mo napapalpak ang boss mo. Hindi na masabi ni Rimulya na ang boss ni Trillanes talaga ay si Marcos Jr. Siya din ay tinuturo ng 18 Marines, di po ba?
na diniliberan siya ng ilang beses ng tag 10 million na malaking envelope, 10 million pesos. At siya din po ang connect ng mga nag-deliver at kinonvert into dollars mula sa 100 million plus pesos, naging $2 million dito sa mga ICC investigators and representative of the ICC prosecutors nang pumasok sila sa Pilipinas. Si Trillanes din pong itinuturo dyan ng mga dating sundalo na naglilinya ng mga bayaran suhulan sa ICC, di umano ay si Trillanes. Ayon sa testimonya at pagbubunyag na ginawa ng mga dating security team ni Ginoong Saldico, kinumpirma ni dating DOJ Secretary when he was still the DOJ Secretary, itong kulukoy na si Boyeng Rimulya na ngayon ombudsman, na nagmi-meeting si Trillanes at siya kasama ang mga ICC so-called investigators and panel of representative of prosecutors several times over. So therefore, yung story of revelation ng dating mga sundalo na naging whistleblowers ngayon, coming from being their security officers or security escorts ni Saldico, ay malinaw na nagpapatotoo sa pangyayari na may mga palitan at suhulan ng pera involving Trillanes in the ICC at pati ang kanya mga operations. And this is not the first time na itinuro si Trillanes na sangkot sa ganitong kabulastugan. Ang dating abogado na ginamit niya, sayang at namatay na po ito ng maaga, si Attorney Jude Sabio, na siyang nagsampa, gumawa ng mga kasong ito sa ICC at wini-withdraw niya, pero hindi na pinayagan ng ICC. Sabi niya, ginamit lang yan ni Trillanes dahil galit na galit ito sa mga Duterte, lalo na kay former President Duterte at ngayon kay Sara Duterte. Dahil hindi siya naging Vice President candidate, at the same time, hindi po siya kinilala ng mga Duterte na lehitimo na political leader ng bansa. At kaya hindi rin po nagpa-blackmail sa kanya, according kay Jude Sabio, mga Duterte, at kaya siya binabangga. Ngayon, para mapaghigantihan ito, according sa dating Attorney Jude Sabio, ginamit ni Trillanes itong ICC connections na na-establish nila at ang pagkakataon na kahit na tinatawag niya ito dati si Marcos Jr. na magnanakaw, anak ng diktador, sinungaling at hindi dapat maging presidente, ngayon himod tumbong siya sa puwet ni Marcos. Di bali ng ganon, basta may pera lang at mapaghihigantihan niya ang mga Duterte. Exactly the point na binanggit ni John B. Rimulya, ng DILG Secretary John B. Rimulya, na si Trillanes ay isang delikado na tao sapagkat ang kanya mga ginagawa ay hindi lamang kapalpakan kundi kapahamakan ng bansa, katraiduran sa soberenya ng Pilipinas yan, at lalo na napapahamak ang mga institusyon ng ating demokrasya dahil sa kanyang kapalpakan ng Lusob Senado style, Part 1 May 11, Part 2 May 13, at nitong huli, galit na galit siya dahil nalusutan na naman sila ni Senator Bato de la Rosa, sila ni Matibag. O ano ka ngayon? Bullseye si Trillanes. At dapat nga, sabi ng taong bayan, bakit hindi yan nakakasuhan? Kasi nga protektado ni Marcos Jr. at ng kanyang sindikato sa pangungulimbat at pagnanakaw sa kabanang bayan. Ang mga sindikato ang pinaglilingkuran ni Trillanes na ito, mga kababayan, ayon sa pattern na nakikita natin sa kanya mga ginagawa. And so therefore, hindi siya nakakasuhan kahit pa na nag-i-impostor siya doon bilang process server, warrant officer at sheriff ng ICC na bugos naman pala. Kaya, correct, bullseye ang pahayag na ginawa ni Secretary Boyeng Rimulya. Si Trillanes po ay hindi nag-iisip ng tama. Ubod ng yabang, ubod ng kahambugan na hindi lamang sarili niyang napapahamak, kundi pati na ang buong bansa at pati na mga institusyon ng demokrasya sa ating bansa. Maraming salamat at nabubulgar at nabubunyag at may nagsasalita na mga kaalyado ni Marcos Jr. na pumapalag sa style bulok na diskarte na ito ng isang hambog at arogante na nagkukunwaring akala niya may kapangyarihan pa rin siya sa pagkatao ni Trillanes. At ngayon kasabwat pa niya ang direktor ng NBI sa kapalpakan at kabulukan na hindi naman umubra, sumambulat pa ang kapalpakan, yung Operations Lusob Senado. Ayun. Hindi tameme. Lusot si Senator Bato de la Rosa at baka pati ang Korte Suprema ay magdesisyon na hindi mo na ipatupad yung warrant of arrest na yan
dahil may constitutional issue yan na hindi pwedeng tapakan at labagin ang ating saligang batas at ang ating judicial and legal system. Mga kababayan, sundan po ninyo at abangan ang iba pang mga balita at talakayan dito sa Ka Eric Celis YouTube channel. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat po muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!